Isang magandang araw sa iyo, Sir X, at sa lahat ng listener ng inyong channel. Ako nga pala si Benji, isang ama sa isang anak. Nagkakilala kami ng aking asawa noong college. Magkatabi ang aming room. Lagi ko siyang nakikita. Pansinin nito kasi maputi at maganda. Gaya ng tipikal na lalaki, mapapahanga ka talaga sa kanya. Dumating ang isang araw na nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya at makilala. Pero that time, may boyfriend siya. Lumipas ang 2 taon bago kami mag-graduate ng college. Nabalitaan ko na single na siya. Kahit sobrang focus ako sa pag-aaral ko, ay hindi ko siya nakakalimutan. Siguro nga, isa na siya sa mga pangarap ko sa buhay na makuha. After ng graduation, ay nakakuha kaagad ako ng trabaho. Binigyan kasi ako ng school ng referral na related doon sa course na kinuha ko. Kasabay nun, ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob na ligawan si Jenny. Di kalaunan ay sinagot niya rin ako. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, lahat ng gusto niya, ng luho niya, ibinibigay ko. Hanggang sa dumating na kami sa punto na pag-usapan ang pag-settle sa relationship namin. Nagplano na nga kami na magpakasal. Masaya nung mga una. Bongga pa nga ang kasal nun eh. Ako lahat ang nagplano. Biniyayaan nga kami ng isang anak na babae. Napaka-blessed. Magandang bata. Matalino. 6 years old na siya ngayon. 7 years na kaming kasal ni Jenny. Hanggang sa bigla na lang siyang nagbago. Simula nang ako'y nagpamilya, pinakasalan siya hanggang sa nagkaroon kami ng isang anak. Nakafocus na lang ako sa trabaho at pamilya. Lahat ng luho niya tuloy pa rin. Hindi ako mahigpit na asawa. Siguro yun ang naging mali ko. Nahilig kasi itong uminom kasama ang mga kaibigan niya nung college. Although mga dalaga pa naman yun at meron din may pamilya na, halos linggo-linggo kung sila'y magpunta sa bar. Ang anak namin ay iniiwan niya pala sa nanay ko. Napayagan ko naman siya dahil ayoko naman na pagbawalan siya na magsaya kasama ng mga kaibigan niya. Nung medyo napapadalas na ang pag-alis nila tuwing gabi, medyo naghinala na talaga ako na hindi na maganda. Kahit alam kong mali ang ginagawa ng asawa ko, iniisip ko na lang ang anak namin. Ayoko kasing makita niya na mag-aaway kami. Dahil sa dalas nga ng paglabas-labas ng aking asawa kasama ang kanyang mga kaibigan, naramdaman ko din na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit ayokong masira ang pamilya namin dahil sa aking anak. Dahil bata pa lang siya at ayokong masaktan ang anak ko at lumaking hiwalay ang pamilya. Kaya naman, hinayaan ko lang ang misis ko na lumabas kasama ang mga kaibigan. Ang akala ko nga noon ay okay kami ng ganong setup. Dahil nung college, ganyan na rin ang gawain niya. Subalit, ang mga sumunod na pangyayari
ay hindi ko inaasahan. Isang araw dumating ang asawa ko ng 3:00 ng madaling araw, galing sa gimikan. Lasing na lasing to. Bigla na lang nagsisigaw at sinasabing hindi na daw siya masaya sa ganitong setup. Gusto na daw niyang maging masaya. Umiiyak at nagmagmamakaawa rin siya. Nahayaan ko na lang daw siya na umalis. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na maririnig sa kanya yon. Sa isip-isip ko, ano yun? Saan yun nanggaling? Dahil din lasing nga siya ng mga oras na yun, iniisip ko na baka dala ng alak. Kaya niya nasasabi yung mga ganong salita. Sinabihan ko na lamang siya na, tama na yan, lasing ka na. Matulog ka na. Kinaumagahan, nung hindi na siya lasing, ay muli niya itong sinabi. Lumapit siya sa akin at sinabing natagpuan na daw niya ang lalaking pinakamamahal niya at gusto niyang makasama habang buhay. Grabe. Kahit papaano sa mga sinabi niyang yun, ay nasaktan ako. Ang tanging na tanong ko na lang sa kanya, seryoso ka ba? O binubiro mo lang ako? Sinabi naman niyang seryoso siya sa kanyang sinabi. Muli ako nagsalita at sinabing, paano na ang anak natin? Hindi mo ba naisip ang nararamdaman ng anak natin kapag nalaman niya to? Sumagot siya sa akin na hindi na raw niya kayang alagaan ang anak namin dahil gusto daw niyang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang bagong karelasyon at nakiusap na kung maaari ay ako na lang ang bahala sa anak namin. Napagtanto ko na yung mga sinabi niya nung lasing siya nung gabi ay totoo at plano na nga niya kaming iwan ng aking anak. Nagpintig ang aking tenga nung marinig ko yung sinabi niya na yun. Tanong ko sa sarili ko, wala na ba siya sa katinuan para sabihin yun? Sarili niyang anak ipagpapalit niya para lang makasama ang lalaking yun. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw ng maayos na buhay at gusto niyang simulan nito sa bagong lalaki niyang makakasama. Sabi pa nito, buhay ko ito at ayaw ko na maging parte pa kayo ng buhay ko. Ikaw at ang anak natin ang humahadlang sa aking kasiyahan. Aalis na ako sa bahay na ito. Tugon niya bago siya umalis ng bahay nung araw din na yun. Pagkatapos ng naging mainit na usapan namin na yun, higit pa sa salitang galit ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Nung mga oras din na yun, ay sinubukan kong tawagan ang ilan sa mga kaibigan niya na dating kakilala ko rin para kumpirmahin ang sinabi ng asawa ko. Inamin naman nila na totoo daw yun at dati na raw magkakilala sila noong mga college days pa. Pero doon lang nagsimulang pumasok sa isip ko na lahat ng nangyayari, hindi ko matanggap na niloko ko ng asawa ko. Sa kabila ng lahat, binigay ko ang lahat ng gusto niya, pangangailangan niya, pati luho niya. Kaya hindi ko akalain na magagawa niya sa akin to at sa aming anak. Ang nais ko lamang ay magkaroon ng isang masayang pamilya. Sa ngayon, galit na galit ako sa misis ko. Pero wala rin naman akong magagawa. Parehas na naming hindi mahal ang isa't isa. At isa pa dyan,
meron na siyang bagong lalaki. Ang tanging inaalala ko lamang ay ang magiging kalagayan ng anak ko. Ano ang magiging reaksyon ng anak ko sa pangyayaring ito? Paano kung matroma siya dahil dito? Paano kung asarin siya ng ibang tao dahil sa buo ang pamilya niya? Labis akong nag-aalala sa anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Gusto kong kausapin ang aking asawa para pag-usapan kung paano namin ito sasabihin sa aming anak nang hindi gaanong makakasakit sa kanya. Ilang araw ko ding pinag-iisipan para makahanap ng paraan na sabihin sa aming anak ang tungkol dito. Araw ng Sabado, nag-half day ako galing trabaho. Nakita ko ang aking anak na nakahalumpasay sa sahig at umiiyak. Nilibot ko ang aking mata at nakita ko ding nagkalat ang lahat ng gamit namin. Nalaman ko mula sa aking anak na nanggaling daw dito ang kanyang mami at nag-impake ng lahat ng kanyang gamit at saka umalis. Bago daw ito tuluyang lumabas ng bahay, sinabi niya sa aming anak na mayroon na siyang ibang mahal at kailangan na kaming iwan. Napakasamang nanay niya na kaya niyang gawin sa aming anak ang bagay na ganun. Samantalang ako, pinag-iisipan ko kung paanong babanggitin sa aming anak ang paghihiwalay naming mag-asawa. Tanggap ko na niloko niya ako, pero ang hindi ko matanggap ang ginawa niya sa anak namin. Sobrang pagkasuklam ang nararamdaman ko at nais kong pagbayaran niya ang kanyang ginawa. Hanggang sa may isang pagkakataon na ibinigay sa akin at nakaisip nga ako ng isang plano. Napag-isipan ko nga na lumipat na ng bahay at magpakalayo-layo para makalimutan ang masalimuot na nangyari sa pamilya namin na gawa ng asawa ko. Itinaguyod ko rin ang aking anak. Sa ngayon ay 8 taong gulang na siya. 2 taon na simula nang nagkahiwalay kami ng aking asawa. At nag-file na rin ako ng annulment. Hinihintay ko na lang matapos ang resulta. Sa ngayon ay nandito na ako sa Canada kasama ang anak ko. Dito ko na rin siya pinag-aral. Matalino at mabait na bata, malambing. Laking pasasalamat ko rin at naging matibay siya dahil sa pangyayaring yun. Kinalimutan niya na rin ang nanay niya. Sa ngayon ay nakafocus din siya sa pag-aaral. Gusto niya maging isang successful na engineer someday. Sabi ko sa kanya, maging matibay ka lang. Hindi kita iiwan bilang tatay at nanay mo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana kapulutan nyo ng aral. At para sa mga relationship na hindi nagiging successful, huwag ho nating hayaan na ang mga anak nyo ang mag-suffer sa nagiging problema ng magulang. Walang perpektong relasyon o pagsasama. Nasa tao lang yan o sa partner mo kung paano kayo magiging masaya para tawaging pamilya. Salamat at more power sa channel nyo.